Sadyang totoo nga talaga na ang lahat ay may hangganan at kahit kailan hindi mananaig ang kasamaan laban sa katotohanan dahil matapos nga ang kaliwat kanang panggigipit ng gobyernong ngagba sa kampo ng mga Duterte, lalong-lalo na kay Vice President Sara Duterte at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay sadyang tadhana pa rin ang gumagawa ng paraan upang makamit na ni dating Pangulong Duterte ang hustisya dahil matapos ang ilang buwan na paghihintay at malawakang prayer rally ng taong bayan, lalong-lalo na ang mga solid supporters ni dating Pangulong Duterte, ay tila ito na ang pinakamalaki at magandang balita na dapat malaman ng taong bayan na siyang gigimbal sa lahat ng mga kumakalaban sa mga Duterte at sa mga loyalistang magpasa hanggang ngayon ay bulag pa rin sa katotohanan. Ano nga kaya ang magandang balita na ito ating alamin? Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Ilang buwan na nga ang nakakalipas matapos na dalhin sa The Hague, Netherlands ang dating Pangulong Duterte, na kung saan marami sa ating mga kababayan, partikular na ang mga DDS supporters, na naghihintay ng balita at kung ano nga ba ang kalagayan ng dating Pangulong Duterte mula sa kamay ng mga dayuhang hukuman. Ayon pa nga sa balita, kampo ng depensa PH government walang tuto sa kondisyon ng ICC sa interim release ni FPRRD. Pinagbibigay alam ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC na wala silang pagtutol, gayon din ang pamahalaan ng Pilipinas sa mga kondisyong inilatag ng nabanggit na korte kaugnay ng inihaing interim release sa dating Pangulo. Ayon sa ibinigay na dokumento sa Pre-Trial Chamber 1 sa ICC ng kampo ni FPRRD sa pangunguna ni Attorney Nicholas Kaufman, sinabi nilang maaaring maging posible ang interim release niya dahil hindi ito umano tinututulan ng gobyerno ng Pilipinas. Samantala, sa iba pang balita, mariing kinwestiyon ni Attorney Israelito Torion, Legal Counsel ni Senador Ronald Bato de la Rosa, ang pahayag ni Ombudsman Boying Remulla na mayroon umano siyang unofficial copy ng ICC arrest warrant laban sa senador. Sa kaniyang pahayag, binigyang diin ng abogado ang kakaibang sitwasyon kung saan ang isang opisyal ng gobyerno ay nagsasabing may kopya ng dokumentong hindi pa kinukumpirma ng mismong ICC. Tinuligsari ni Torion ang tila makakasalungat na impormasyon mula sa mga opisyal ng pamahalaan na ani ay nagdudulot lamang ng kalituhan at pagdududa sa publiko. Dahil dito, umigting ang panawagan para sa mas malinaw na paliwanag mula sa ombudsman upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon at mapanatili ang integridad ng mga institusyon ng pamahalaan. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? At para sa buong detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Kapasok lang po na balita, yan, Pangulong Duterte or former President Rodrigo Roa Duterte po ay makakalabas na. It's just a matter of time na. This is a good news for everyone. Please share nyo ito, okay? Mabuhay po tayong lahat sa lahat ng nagmamahal sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tagalog po. Sa mga Tagalog po nating mga kababayan, sana po ipagdasal niyo si PRRD at i-welcome niyo po siya sa pag-uwi niya. Emotional ko but I don't want to cry. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Makauwi na talaga. It calls for celebration talaga. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alam ko na you pray for this not happening, but pag muli sila tayo mga tukos kuhaan, Davao. Ano, huli ka tanong. Dapat ang sponsor. Nanglibot akong balibo, guys. My God, kakagigil. Tagalog po. Sa mga Tagalog po nating mga kababayan, sana po ipagdasal niyo si PRRD at i-welcome niyo po siya sa pag-uwi niya. Emotional ko but I don't want to cry. I posted na, guys, so you can repost. Binisaya. Update. The defense team did not object the statement of the prosecutor with respect to the interim release application ni Tatay Digong. All the more, ang gobyerno sa Pilipinas wala nag-object. Karon, pulbaan. Let's
go to other katangahan. Tingnan po natin. Ang sabi ni Boying Remulla, I have a copy. Pinanindigan ni Ombudsman Boying Remulla na may arrest warrant nang inilabas ang ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Ayon kay Remulla, may kopya ng umano siya ng arrest warrant pero hindi pa ito opisyal. Nasa telepono ko. Pero hindi yan official copy. Dadaan yan sa proper channels para ma-implement yan. Alam mo, grabe ito si Boying. Kinumpirma. Natatandaan po natin. Huwag pong kalimutan, kinumpirma ng DOJ, ng DFA, ng ICC mismo. Walang nilalabas na arrest warrant kay Bato. Pero si Boying, meron. Akalain mo. Yung mismong spokesperson ng ICC, walang alam. Yung mga ahensya ng Pilipinas, walang alam. Pero si Boying, meron sa telepono niya. Grabe, no? Ganyang katindi. So ako talaga, ano bang maiisip mo kay Boying? Empleyado ito. Hindi ko alam kung pwede kang ombudsman ng Pilipinas and at the same time, empleyado ng ICC. Kasi isipin ninyo, nilagpasan niya yung DFA, nilagpasan niya yung DOJ. Wala silang alam. Si Boying may alam. Binastos yung ahensya ng Pilipinas, pero meron silang personal connection with Boying. Hindi po ito. At nasa phone niya. Para pala ito yung mga warrant of arrest ni Torre. May pinagkapareha sila. Dahil maalala niyo yung warrant of arrest na ginawa dito kay Pastor Kibuloy. Diba? Wala naman 16 days, pero wala yung pangalan ni Pastor Kibuloy doon sa warrant. At nag-search sila for 16 days kahit walang search warrant. Ganun po katindi. So, parehas. Sa bagay, iisa kulay ni Boying tsaka ni Torre. No? Halos magkamukha na sila eh. Pero ganito po, binapastos ang konstitusyon natin. Ang warrant nasa cellphone lang. Paano nyo titingnan yung mabuti? Calling all lawyers. Hindi po tayo abogado, hindi po tayo nagmamagaling dito. Pero ombudsman to. Bakit tayo nagpapasakop sa ICC kung gumagana ang ating batas? Gumagana ang ating konstitusyon. Ombudsman eh. So ibig sabihin kaya may ombudsman, gumagana ang hustisya sa Pilipinas. So walang karapatan ng ICC. It's simple as that. Ang ICC papasok lang kung wala ng hustisya ang nangyayari sa Pilipinas, binabastos ng batas, binabastos ng konstitusyon. Sino bumabastos sa batas natin? Di yung Mr. Bendalo. Yung dalawang Mr. Bendalo brothers na si Tulfo at ito si Boying. May ombudsman ka. Tapos meron kang komunikasyon na ganyan sa ICC na walang nakakaalam kung hindi ikaw lang. Nasa cellphone mo lang. Pampira. Paano ba si Boying na ito? Ano ba? Lang po yan, mga kababayan. Kung ako tatanungin nyo, ito ay paglilihis lang ni Boying sa mastermind. In my opinion, kaya lang niya ginugulo itong kwento na ito. Dahil grabe na po. Tatandaan po natin magrarally na po. 16, 17, 18. So yung galit ng taong bayan, nabubuo na unti-unti. Tapos nadagdagan pa tayo ng panibagong bagyo. Marami na namang pinsala. So ito si Boying, nililihis tayo sa usapin ng mastermind. Isang another diversion. In my opinion, ito ginagawa ni Boying. Alam nyo, hindi lang ito first time ginawa. Mahilig siyang gumanyan. Ginawa niya na rin yan kay Pantag. Ginawa niya na rin yan kay Tebes. Announce siya ng announce kahit wala pa man din. In-announce niya na
magpapauwi na si Tevez, diba? It took him years bago niya napauwi, if I'm not mistaken, months. Diba? To the very least, months. Announce na siya ng announce pa man din. It is as if, kaya siya nag-a-announce, bukod doon sa motibo niya, dalawang motibo niyan. Bukod doon sa motibo niya na i-divert yung galit ng taong bayan para hindi maimbestigahan yung mastermind. It's chilling effect. Takutin ka. Bato. Hindi ba po pwede na makuha ka sa santong kasalan? Kung hindi, dadaanin ka namin sa santong paspasan. Pag hindi ka namin mapilipit ang iyong leeg at hindi ka nakakot dito, na meron kami talaga itutuloy namin. Pero, warning lang yan. Huwag ka nang makikialam sa investigasyon ng tungkol dito sa Ghost Projects. Diyan ka lang, ha? Steady ka lang. Huwag niyong kukuhanin kay Tito Soto at kay Lacson yung Senate presidency at Blue Ribbon Chairman. Kasi ganyan ang ginawa nila kay Villar eh. Hindi ko po pinagtatanggol si Villar kung kinakailangan yung ibitay sila, ibitay nyo. Basta according sa batas at pinayagan ng korte, wala tayong problema. Bahala po sila sa issue nila. Punto ko lang dito, gumagawa sila ng chilling effect. Sige, ha? Huwag nyo nang kuhanin. Yan ang malinaw na nangyayari. Huwag nyo, ayaw nilang mapunta ulit kay Chis Escudero or kay Cayetano, yung Senate presidency, dahil mapupunta kay Marcoleta, yung Blue Ribbon Chairman, at sigurado makakalkal yung pinoprotektahan nilang boss na mastermind. So gagawa sila ng mga pananakot sa Tagalog. Pananakot lang. Kasi anong purpose? Hindi natin makita. Kasi kung meron, just serve it. Why announce it to the public? Ito nga itong ombudsman na ito, na ngayon lang nangyari, na ang hilig sa press con. Ang hilig pamidya. Anong purpose mo? Wala pa naman, nasa cellphone mo. Sige, let's assume na sa cellphone mo nga. Hindi pa official. What's your purpose? Di manakot. At i-divert. Diba? Ang pangit ng ugali na ito. Masama ito. Masamang tao ito. Kung ganyan ang motibo niyan. Tatandaan po natin. Hindi laging ikaw nasa ibabaw. Baka mamaya ikaw ang sumunod, ikaw naman ang matakot. Dahil marami ka ring kaso. Hindi natin alam. Malay mo naman, sakit mo. Lumala, ikaw naman ang matakot. Anong punto natin? Hindi ka dapat nananakot. Kung andyan, di dumating. Kung wala, bakit ka punta ng punta sa publiko? Mag-a-announce, wala naman. Ngayon, kung meron, ba't di mo ilabas? Ipakita mo. Kaysa para kang bakla na chismoso. Para kang baklang artista vlogger. Ombudsman na uwi sa chismis. Ano kaya yun? Ito, tingnan po natin. Ito, pag-usapan natin itong warrant of arrest ni Bato. Absent sa sesyon ng Senado ngayong araw si Senador Bato de la Rosa. Inaabangan pa naman siya matapos sabihin ng Ombudsman na may warrant of arrest umano para sa kanya ang International Criminal Court o ICC. Ayon sa kanyang staff, walang pasabi si de la Rosa kung bakit hindi pumasok. Alam ko kung asan si Bato. Nandito, nagtatago sa akin. Kinakanlong ko. Okay, sobrang gagangan nyo na pag naniwala pa yan si Claire. O sobrang gago mo na, Boying, kung naniwala ka doon. Ay, si Consoli nagkakanlong ng ano. Nitong Biyernes lang, nakita si de la Rosa's relief operation sa Cebu. Si Senate President Tito Soto, hindi pa rin daw nakakausap si de la Rosa, pero kumonsulta na siya sa mga legal expert ng Senado. Hindi ko natatanggap kung ano yung mga opinion nila. Ang mga nabanggit ko lang was yung opinion ko last time. During the time, Senator De Lima, Senator Trillanes, yun lang yung mga nabanggit ko, ang mga positioning namin. Ito ngayon hinihingi ko sa legal. Pero sila sinasabing extradition or something like that. Ito lang yan. Talagang kaya ginaganyan si Bato kasi
para wag palitan to si Tito Soto as Senate President. Para hawak ni Bongbong Marcos pa rin sa liig ang Senado. Di ba? At saka hindi lang yan. Meron silang plano na in 2026, itutuloy na nila yung impeachment labang kay BP Sara. So, marami silang hawak na alas that just in case hindi pumasok yung kanilang maitim na plano na kasamaan dito sa Pilipinas, meron silang pwedeng gamitin. Yeah. Kaya nga yan ginawa nila kay PRRD dahil everybody knows sobrang lakas ng Duterte. So pag delikado po sila pag andi dito si PRRD dahil nga yung pagmamahal ng taong bayan na kay PRRD. Humingi ko lang, wala pa. Di ba sinasabit sa akin? Pero mariing sinabi ni Soto, hindi dapat maaresto sa loob ng Senate building ang sino mang senador. Lalo na pag nagsesesyon. Yun ang pinakabawal sa lahat, di ba? Habang nagsesesyon, may darating, arestuin yung senador. Hindi ko rin papayag. Kahit sino pa yan. Si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, na tulad ni De La Rosa ay nagsilbing PNP chief, tinawagan na rin ang kapwa senador. He was not picking up. And the following morning, I noticed na meron siyang missed call sa akin. So I hope we can talk just to give him some advice, no? Hindi para magtago, kundi para how to go about facing criminal charges. Nasangkot na rin noon sa kaso si Lacson na nagtago pa abroad hanggang tuluyang madismiss ang kaso. Pero ani Lacson, iba ang kaso ni De La Rosa. In my case, kasi local courts, applicable yung Tulyao versus Miranda. Even if the respondent is not under jurisdiction, legal jurisdiction of the courts, pwede pa rin mag-file ng mga pleadings. In this case, it won't apply. So hindi under. Dito pa lang kita nila natin, no? Pwedeng tama ang sinasabi ni Lacson, pero pwedeng hindi. Pero pagdating talaga sa minority, sabihin na lang natin sa Duterte Block, ang bilis nila maging judgmental. Isipin mo, okay, halimbawa na lang, ang pupulutin ng ICC, si Tito Soto, ganyan kaya magiging reaction nila? I'm sure hindi. Ipagtatanggol nila ng ipagtatanggol. Kaya hindi na tayo natapos sa politika eh. Dahil wala nang ginawa ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Simula't simula pa lang, ang kanilang main project is for 2028 election. Hindi na makabalik ang Duterte. As we get closer to 2028, lumalabas na yan. No? Lumalabas na yung salita na yan. Hindi dapat manalo si BP Sara, hindi dapat makabalik ang Duterte. Yan na po ang lumalabas sa Pinklawan. And the Pinks and Bongbong Marcos are supporting each other. Kaya wala pong mangyayari sa bayan natin. Kung hindi, puro pamumulitika. Hindi under. Kung piliin ni De La Rosa magpakanlong sa Senado, limitado ito alinsunod sa konstitusyon. Limited kasi yung Constitution is very clear on the matter. May immunity from arrest when Congress is in session. Sabi naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, sana hindi na umabot sa pagtatago pa at dapat daw korte ang magdesisyon kung pwede bang ipaaresto si De La Rosa sa bisa ng ICC warrant. Hindi naman pwede kung sinong admin, siya na lang. Kasi hindi na tayo rule of law nun, rule of men na tayo. So kung kakampi mo ang administrasyon, hindi ka extradite o padadala sa international criminal. Pagkalaban mo, padadala ka. Yun, ito nagiging problema. Dapat, mag-iingat po tayo dito. Whether you are pink, whether you are blue, whether you are green, whether you are white, whether you are DDS, whether you are red. Hindi po dapat merong ibang mangingibabaw na batas. Dapat lahat po dadaan sa korte. Napakaliwanag po niyan. Dapat yun ang mangyari. Kaya nga po sinasabi, yung nangyari kay PRRD is kidnapping. Dahil kahit may karapatan ng ICI, diba? Meron nagsasabi walang karapatan, ay ang ICC, may karapatan ng ICC, walang karapatan ng ICC. Sino ang maghuhusga kung may karapatan ang ICC o wala? Korte. Yan yung sinasabi ni Cayetano. Pagkaalyado ni Bongbong, hindi pwedeng ipadala sa ICC. Pagkaalyado ng Duterte, ipapadala sa ICC. So ano mangyayari sa atin? 'Di ba? Politika lang. Hindi tayo batas. Kung hindi ang nananaig sa atin ay personalidad. Kung sino yung nakaupo, sino yung powerful. Mali yun. That is very dangerous. So, ang mangyayari ngayon sa atin, tatandaan nyo baka mamaya
Bongbong Marcos, Tambi, Boying, Torre, kayo rin magkakaroon kayo ng kaso, posibilidad. After maupo ni BP Sara sa 2028. Ang mangyayari niyan, baka hindi na natin padaanin sa korte. Baka idiretso na kayo sa ICC. Bakit? Kasi nagbubuo kayo ng jurisprudence eh. O ito, nangyari kay PRRD, nangyari kay Bato. Wala nang korte-korte. Hindi na dumadaan sa korte. Basta merong warrant of arrest galing sa ICC, dalhin doon. Ganyan na lang mangyayari sa atin. Ipamimigay natin yung soberanya natin, ipamimigay natin yung mga Pilipino. So sinong naghahari sa atin? ICC. Or yung nagpapasahod, yung naglalagay sa ICC. Ganun ang kakalabasan. Malay nyo, kayo mga nanonood, tayo, bigla na lang tayong damputin ng ICC. Tapos dalhin tayo doon. Bastusin na natin yung korte rito. Eksakto yung punto ni Cayetano eh. Kung may kasalanan dapat si PRRD, okay lang. Kung gusto nyo dalhin sa ICC, di okay lang. Sana pinadaan natin sa tamang proseso. Due process ang tawag doon. Pinadaan natin sa korte. Gusto nyo dalhin si Batoron? Gusto nyo dalhin si Bongo? Gusto nyo dalhin si Sara? Padaanin natin sa korte. Sino magdi-decide? Sino? Pagkaganyan dire-diretso sa ICC, kidnapping yan. That is only the decision of the President. Binastos nyo na yung batas. Binastos nyo na yung korte. Diniretso nyo na doon. Diba? There has to be a final arbiter. And if you look at the Philippine Constitution, iisa lang yan, yung korte. Para sa GMA Integrated. Kaya pag talagang babastusin natin, alam mo, martial law na yan. Itong nangyayari ngayon. Sobrang pagkadiktador na ni Bongbong Marcos. Pag si Bato, dinala, dire-diretso sa ICC. Grabehan. Grabe na. Tatandaan niyo to. Bongbong Marcos, lalong magagalit ang Pilipino sa'yo. Kasi hindi mo na nire-respeto ang batas. Hindi mo na nire-respeto ang korte. Wala kang pakialam sa Pilipino. Basta kalaban sa politika, kidnapin, dalhin doon. Gasino na illegal yan sa batas, gasinong nababastos ang korte, basta ikaw masusunod. Dahil basta lang kaya mo. Mahirap yan.